Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ikalawa, anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto at panlapi. Ano nga ba itong aspekto ng pandiwa? Maraming makabagong linguistika ang naniniwala na ang mga pandiwang Tagalog ay nagbabanghay sa aspekto at hindi dahil sa panahunan. Ang aspekto ay katangian ng pandiwa na nagsasaad kung naganap na o hindi pa nagaganap ang kilos, kung nasimulan na, kung natapos ng ganapin o ipinagpapatuloy pa ang pagganap. Ang mga aspekto ng pandiwa ay tinatawag na pangnakaraan o perpektibo, aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo, aspektong panghinaharap o kontemplatibo, at aspektong perpektibong katatapos. Ang pawatas na anyo ng pandiwa ay nagbabago batay sa pagkagamit ng aspekto at panlapi nito. Ang mga panlaping karaniwang ginagamit sa anyong pawatas na pandiwa ay mag, maka o an, han, in, hin at o sa dulo. Tunghayan at suriin ang nasa iyong screen. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pandiwa sa iba't ibang aspekto at panlapi. Halimbawa, ang panlaping kung pawatas, umusbong, kung perpektibo, umusbong, imperpektibo, umuusbong, kontemplatibo, uusbong, at ang perpektong katatapos ay kauusbong. Ang salitang ugat sa binanggit kong halimbawa ay usbong. Narito naman ang na nasa gitna ng salitang ugat. Ang pawatas halimbawa sumagot. Pag perpektibo, sumagot din. Imperpektibo, sumasagot. Kontemplatibo, sasagot. Perpektibong katatapos, kasasagot. Ang panlapi naman na gamit ay mag. Sa pawatas halimbawa magbayad. Pag perpektibo, nagbayad. Imperpektibo, nagbabayad. Kontemplatibo, magbabayad. Perpektibong katatapos, kababayad. Ang panlaping man naman, halimbawa sa pawatas, matupad. Perpektibo, natupad. Imperpektibo, natutupad. Kontemplatibo, matutupad. At ang perpektibong katatapos ay katutupad. Narito pa ang karagdagang halimbawa. Sa perpektibo, makikita sa aspektong ito na nasimulan ang kilos at natapos ang kilos. Halimbawa, binayaran ko na ang maraming pilak ang lahat ng tawag. Ang salitang binayaran ay nagsasaad ng kilos na natapos na. Sa imperpektibo, ipinakikita na nasimulan ang kilos ngunit hindi pa natatapos. Inuulit ang unang katinig, patinig ng salitang ugat. Halimbawa, kung ganooy napapalaban si Tenyong. Sa kontemplatibo naman, ipinakikita na ang kilos ay nasisimulan bagkus gagawin pa lamang ang kilos. Halimbawa, salamat at ngayoy mapapanood ko na ang liwanag ni Pebo. Ang salitang mapapanood ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nasisimulan. Sa perpektibong katatapos naman, ipinakikita na ang kilos ay kayayari o katatapos pa lamang. Ibig sabihin, hindi pa nagtatagal na natapos ang kilos ng pandiwa. Halimbawa, kararating lang niya. Narito pa ang karagdagang halimbawa ng mga pangungusap na may aspekto ng pandiwa. Halimbawa sa perpektibo. Unang halimbawa, sinabi ko na pong ako'y huwag niyang kakausapin. Ang salitang sinabi, ang salitang kilos sa pangungusap at ito ay perpektibo. Ikalawang halimbawa, sa akin pong dibdib ay hindi umusbong ang gawang magdilo sa inang mag-ampon. Ang salitang kilos sa pangungusap ay umusbong. Sa imperpektibo naman, halimbawa, bakit kinakausap ka lamang ni Miguel ay nagalit ka na? Ang salitang kinakausap ay nasa aspektong imperpektibo. Sunod na halimbawa, mabuti po't wala namang nagkakasakit sa amin. Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagkakasakit na nasa imperpektibong aspekto.
Sa kontemplatibo naman, narito ang ilang halimbawa. Una, huwag akong kakausapin pa. Ikalawa, tatanungin ko po si Julia kung gayak na ang loob niya. Sa perpektibong katatapos, narito naman ang mga halimbawang pangungusap. Kagagaling lang ng mga sugat niya. Ikalawa, kakakasal lang ni na Julia at Tenyong. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.